Praise God. Sige po, tayo po magsisimula na sa ating gawain sa oras na to at hiniling ko po tayo lahat ay tumayo. At minsan pa, patuloy po tayo na magbigay ng papuri ng pasasalamat. At patuloy po natin palakpakan natin Diyos na buhay. Come on, let's give Him praise. Hallelujah! Yes, Jesus, we thank you, Lord. We praise your name. We are here to worship you. We are here to declare how good you are, Lord God, in our life. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Talaga po napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya naman sa oras pong ito, patuloy po na ang oras pong ito, ang ating pong buhay, ay ilaan po natin na magbigay po ng papuri, ng pasasalamat, ng pagsamba, at ng pagdakila sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Come on, sige, awitan po natin ang Panginoon. Let's continue to give Him praise. Hallelujah. Yes, O Lord. Praise your holy name. Hallelujah. Yes. Oh, come on, give Him praise. His love endures forever, for His beauty is above all things. His love endures forever. Sing praise, come on, sing praise to Him. Sing praise with a mighty hand, come on. With a mighty hand and outstretched arms, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, come on, sing praise to God. Yes, O Lord, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Yes, Lord. Hallelujah. We sing it to God from the rising, from the rising to the setting sun. His love endures forever. By the grace of God we'll carry on. His love endures forever. Come on, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise to Him. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Come on, let's declare, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, yeah, forever. You're forever. Hallelujah. Let's continue to sing praises. We will declare, Lord, your love endures forever. We sing, His love endures forever. Come on, sing it with all your heart. His love endures forever. His love endures forever. His love, come on, with all your heart, sing to the Lord. His love endures forever. His love
good, Lord. You are so good, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy tayo sa presensya ng Panginoon sa oras na ito. Continue to give Him praise. Worship Him in spirit and in truth. Worship the Lord with all your heart right now. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, your love is enough. Your grace is enough, Lord. Your presence is enough, Lord God, right now. Yes, we need you here, Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1,000 times I've failed, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. Yes, so Lord, continue to worship Him. Hallelujah. Sing your will above all else. Your will above all else. My purpose remains. The art of losing myself and bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. Yeah, my heart and my soul, Lord, I give you control. Control me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out, Lord. Yeah. We cry out to you, God. Yes, Lord, will above, your will above all else. My purpose remains. The art of
give you control. You sing to the Lord. Show me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love, yes, my heart and my soul, Lord. Come on, sing. In my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice, come on, we declare to God, become my embrace. To love you from the inside out, everlasting. Your love will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond nothing. When the cries of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out everlasting, your love will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond nothing. And it cries of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out from the inside out of my soul. Cries out from the inside out. Come on, continue to give him worship. Continue to give him praise. Hallelujah. We abandon every distraction. My attention is set on you. Come on, focus to God right now. My devotion, Jesus, my yes. Come on, lift your voice to Him. My affection is set on you. Yes, sing it to God. I was made to worship. I was made for your embrace. Yes, we are made to worship you, God. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh, bless His name. Worship His holy name. Sing, captivate your holy presence, giving all of me. Yes, the Lord swept away your holy presence. Yes, come on, worship the Lord. Hallelujah. All of me. I was made to worship you, Lord. I was
was made to worship. I was made for your embrace. Yes, we are made for you, God. I was made to worship. I was made to bless your name. Bless His name, Lord. Hallelujah. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise, and I will shout your praise forever. I will shout
was made to bless your name. I was made to worship. I was made to bless your name. Yes, Lord, we worship your name. We believe, Lord. We worship you, Jesus. We are made to worship you, Jesus. We are made to bless your name. We are made to worship your holy name. Hallelujah. We are made for you, Lord. We are made for your praise. We are made to worship God, to live your name, to worship your name. Oh, Jesus, we glorify your holy name. Oh, we bless your name. We are made to worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat sa oras na ito, Panginoon. So we believe, Lord God, that it is not an accident, Lord God, why we are here. Because you chose us, Lord God. You bless us, Lord. Lord, pinili mo kami sapagkat kami, Panginoon, naniniwala na nilikha mo para patuloy ka, Lord God, na maitaas, mapupurihan at makilala ka pa, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, katulad ng mga ibon, Lord, kung paano mo sila nalikha upang lumipad, katulad ng mga isda sa tubig, Panginoon, sa dagat, na nilikha mo upang lumangoy. Lord, kami na yung mga anak, kami na yung pinili, kami na yung binigyan ng buhay, kami na yung inibig, Panginoon, ay naniniwala kami nilikha para purihin ka, para pasalamatan ka, para sambahin ka, para dakilain ka, Lord God. We believe, Lord, that we are made to worship you. We are made to bless your name. We are made to know you more. We are made to experience your presence and your spirit in our life, Jesus. That's why, Lord, we are here. We are worshiping your name. We want to glorify you, Lord. We will lift your name high, Lord Jesus. Hallelujah. We are made to worship you, God. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for giving us this another day, Lord God, this privilege, Lord God, to worship you, to glorify your name, to give thanks to you for all the blessings, Lord God, that's always give to us, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Hayaan mo ang araw na ito, ang oras na ito, ay patuloy lamang, Lord, na mailaan namin na naroon ang aming pagsamba, ang aming kagalakan, na papurihan ka, na makilala ka, na maitaas ka at pasalamatan ka sa lahat, Panginoon, ng iyong biyaya, sa lahat ng iyong ginawa sa buhay namin, Lord God. And Jesus, we declare, Lord God, right now, we are healed in the name of Jesus. We are free in the name of Jesus, Lord God. And you chose us, Lord God, to be your sons and daughters, Lord God. We are made to worship you. We are made to bless your name. And we give thanks to you, O God. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Big clap offering to God. Hallelujah. Yes, Lord. Ako na po sa oras na ito. Praise the Lord. Amen. God is good. Parang mahina. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Hallelujah. Minsan pa yung malakas na palakpak nga para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. At salamat po sa Panginoon sa oras na ito.
tunay po na talagang nandun po ang pagkilos ng ating Panginoon, no po. At patuloy po tayo sinasamahan ng Lord despite po na nasa ganito pa rin po tayong sitwasyon. But then, sabi ko nga po, patuloy lang po tayo na magtiwala at manampalataya sa ating Diyos na buhay na lahat po ng bagay na iniisip natin na imposible o mahirap ay posible po sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. At welcome po sa bawat isa sa oras na to at kayo din sa mga ilan nating bisita, sa kapatid ni Tita Janet. Po, welcome po. Pangalan ni Tita? Si Ate Joy. Welcome po Ate Joy. At ayan, sama po natin siya ngayon. At kayo din ang kanyang anak at pamangkin Tita Janet. Si Kuya Mark. Kuya Mark. Welcome Kuya Mark. Ayan. At siyempre kasama natin yung ating mga baby girl na from GMA. Ayan. Si Ate Lourdes and welcome back din. Ate Mary Liz. Palakpan na si Lord. Ayan. Saktong-sakto kasi talagang hinahanap ko po yung aking mga backup na mga galing sa bakasyon. Galing sa mga bakasyon. No po? Dahil po tapos lang kanilang... Nag-out of town po kasi sila, hindi po ako sinama. So medyo tampo po ako sa atin. But salamat po sa Panginoon kasi ayun nga, 'di ba? Nakakatawa kasi unti-unti, even though hindi naman ganoon minamadali ng Lord ay nakikita natin na unti-unti nakakapagsama-sama na po tayo at by the grace of God ay matapos po itong pandemic na to ay tayo po lahat ay magsasama-sama na magpupurit sasamba sa Panginoon. At the same time, we'll celebrate of His goodness and sa lahat po ng pag-iingat po ni Lord sa buhay po natin. Amen? So, yun po. At welcome po sa bawat isa again sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. At sa oras pong ito, patuloy po tayo na maging handa na makinig po ng salita ng Diyos. At I know everyone is excited, no po, patuloy po na mapakinggan ang mensahe po ng Panginoon. Ano ba man po yung mga vision, no, ng church nito o maging ng bawat isa sa atin, Lord, ng bawat isa sa atin ay sabi nga, mas magiging malinaw po ito kung sasamahan po natin ng pag-aaral, pakikinig at pagbabasa ng kanyang salita. Amen? Niwala po ba kayo doon? So, maging ready po kayo at pumalakpak nga lahat ng mga excited na makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! Tinatawag ko na po ang ating pastor ng Jesus Christ Worship Center Mabuhay, Pastor Simon Dadule. Minsan pa malakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Okay, so salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. So, good morning po sa ating lahat. Hello. Morning. So, yan po ay salamat sa biyaya ng ating Diyos na still nandito pa rin po tayo sa kanyang lugar para po siya ay pating patuloy na pasalamatan. Okay? So, sige po, sa mga kapatid, pwede na kayong maupo, no? Yan. Praise God. So, again, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya po sa atin. Sa kabila nga po ng ating problema na kinakaharap, but then, our God is really, really a good God. Amen? Napakabuti po ng ating Diyos. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Sige po. Tayo po muna ay darako sa panalangin. Shall we pray? Aming Diyos, mapagpalang Ama, salamat po ng marami sa oras po ito. Salamat, Ama, sa iyong patuloy na biyaya sa amin, sa iyong kalakasan na binibigay sa amin, Panginoon. Higit sa lahat, O Diyos, kami po ay pinapatubayan mo, Panginoon, na kami nga po ay nakakaranas ng
kakaibang problema sa aming bansa. Subalit naman ang kamay mo ay patuloy na gumagabay, patuloy na nag-iingat sa bawat buhay ng iyong mga anak. Kaya Ama, yan po na sa oras na ito kami ay patuloy na magbigay ng pasasalamat sa iyo. Maging Ama, sa iyong salita na aming pong pag-aaralan sa tanghali pong ito. Hayaan mo, Panginoon, ang pangungusap ng banal na Espiritu Santo. Ang siya po magbigay sa amin ng karunungan, ng kaunawaan sa salita mo, O Diyos. Nang sa gayon kami, Panginoon, ay lalo pa hangarin namin na ikaw ay aming mapaglingkuran habang kami po ay may buhay. Panginoon, salamat po sa umagang ito o sa tanghali pong ito. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy namin na may bigay ang aming buong oras, ang aming buong lakas sa iyo, Panginoon, sa aming pag-aaral na iyong salita. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain niyo, Panginoon, ang maghayag na iyong salita. Tunay, ikaw lamang, Ama, ang makita po namin sa aming kalagitnaan sa mga oras pong ito. Patuloy po, Ama, kami nagpapakumbaba. At sinasabi nga po namin, kung kami ay hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Panginoon, maraming pong salamat. Hayaan mo, O Diyos, ang pangungusap ng iyong mga salita ang matuloy namin na matanggap sa mga sandali pong ito. Hayaan niyo, Panginoon, ikaw lamang ang patuloy namin na pupurihin, dadakilain sa bawat pusayin po namin. Sa iyo lamang ang kataas-taasang papuri, pagluwalhati sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po. Tayo makaupo na. So, dadako na po tayo sa ating pag-aaral ngayon pong oras pong ito. Kung kayo po ay merong Biblia, ay bakibukas po kayo doon sa aklat po ng Mateo. Doon po sa chapter 7. Babasa pa ako sa Tagalog. Doon po sa verse 21 hanggang 23. Sabi po doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po ako, tagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Purihin ang Diyos sa Kanyang salita. Yes, Lord, muli po tayong lumapit sa Panginoon. Ama, salamat po sa iyong salita. Pagpalain niyo, O Diyos, ang aming pong pag-usapan, pag-aaralan sa oras pong ito. Ikaw lamang ang magsalita para po sa amin. Tanggapin niyo po ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Okay, so ating pong title for this topic po ay pinabagat ako pong true believers. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, makikita sa mga huling araw kung sino yung kaniyang totoong makalingkod. Makikita, mapapatunayan kung sino talaga ang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Sabi po dito sa ating pambungad na pag-aaral, sabi doon, Jesus exposed those people who profess that they are Christians. Sinasabi nila na sila po ay tagasunod ni Kristo. Pero sabi doon, but the problem is they had no personal relationship with our Lord Jesus Christ. Kaya po, sabi dito ng Panginoon, pagdating po ng last day, on the judgment day,
Doon po makikita kung sino talaga ang tunay na tupa ng Panginoon. Ano po? Sabi pa, on that day, only our relationship with Christ, our acceptance of Him as Lord and Savior, will guarantee us that we are in God's hand. So mga kapatid, malinaw po na ang isang tao, kung siya po may malalim, may personal na ugnayan sa ating Panginoon Jesus, masasabi po niyang siya po ay nasa kamay ng Panginoon. Sabi pa, many people, if they are good or religious, will inherit eternal life. Hindi ho naulugan na pag ikaw ay reliyosong tao, kapag simba ka, ay masasabi mong sa heaven ka pupunta. But, sabi rito, but in reality, faith in Christ alone will secure us on that day of judgment. So mga kapatid, malinaw po na sinasabi ng Panginoon, kung ikaw mismo, personally, wala pang ugnayan sa Kanya, marahil ito po ang time, ito po yung oras na isurrender mo ang Panginoon, ang iyong buhay sa Panginoon. Okay? So, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, pagkitaho natin na sigurado lang po ng Diyos, ng Panginoon, na talagang pagdating ng panahon, tayo po ay kasama niya. Amen? Marami po nagto-church, pupunta ng simbahan, but the problem is, wala pa silang malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Well, matagal na nagto-church, pero sa katotohanan, hindi pa nila tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. So mga kapatid, ito po ay isang paalala lamang ng Panginoon sa atin. Ano po? Okay? So, just relax. Ano po? Enjoy lang po kayo dyan, ano? Sa inyong pag-upa. No? At sa ating pagpapatuloy, sabi nga rito, ay, what are the qualifications that a true believer should be? Ano ba talaga ang magiging kwalifikasyon? No? Ano ba ang magiging pamamaraan na isang tao ay masasabi niyang pagdating ng panahon, siya ay nasa piling ng Panginoon? Una po, meron isang bagay na gusto po nating pag-aralan. Una, sabi doon, those who are obedient to the Father. Sabi ng Panginoon Jesus, hindi sa lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, ay magkakaroon ng eternal life. But sabi na rito, doon lamang sa mga taong gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Sabi ng Panginoon Jesus. So mga kapatid, malinaw po na sinasabi rito na ating first point po natin. Sabi doon, those who are obedient to the Father. Pag sinabi po natin obedient to the Father, ikaw po mayroong tinatawag na obedient to the Word of God. Kung titignan po natin doon sa mga sumunod na mga talata, sabi doon, ang nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, mga kapatid, pag ikaw ang isang tao, ganun po, we can say that he is doing the will of the Father. Okay? Naroon po yung kanyang pag-obey sa Panginoon. Ano pa? Sabi na, living to His Word. Tunay na pinamumuhay ang salita po ng Diyos. Alam po kung isipin po natin, how can we live the Word of God? Parang ilalapat po natin sa ating mga individual na buhay, sa ating practical na buhay, parang mahirap. Pero I tell you mga kapatid,
once you trust on Jesus, hinayaan mo ng salita niya ang kumilos sa atin. Ito po ang magbibigay sa atin or magsasabing, we are doing the will of the Father. Kasi doon lang po tayo nag-abide sa kanyang salita eh. Amen? Doon lang po tayo nananampalataya na mayroong Diyos, mayroong Jesus na nagsakripisyo ng kanyang buhay para po sa atin. Kaya po, first qualification na maging true believers of Christ, kailangan po, she or he is obedient to the will of the Father. Amen? Pwede ba ating tanungin nating sarili, Lord, gumaganap kaya ako sa iyong kalooban? Pero ang hirap, ano? Sipin natin, Pastor, ang hirap gawin yon, no? Okay? How can we do the will of the Father? Well, napakasimple lang po, ano? Na sinasabi nating ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon lang, example lang po. Yung araw pong ito, yung oras pong ito, narito po kayo. Amen? You give your time, effort, no? You sacrifice na dapat meron kayong lakad, meron kayong pupuntahan na sabihin natin importante, pero inuna nyo ang Diyos. That's something you're doing the will of the Father. Paano po mga kapatid? Pwede ba palapakan ng Diyos? Okay. Sabi doon, those who are obedient to the Father. Sinasabi ng Panginoon na sila ang makakasama niya pagdating po ng huling araw. Okay? We are not speaking here about rapture. Hindi po natin pinag-usapan ng rapture dito, mga kapatid. No? But we are ina-assure lang po natin. Ano po? Ano ba talaga ang stand natin? Ano ba talaga ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos? No? Siya ka ba talaga ay nasa puso natin? Ang Panginoon Jesus pa. Siya ba talaga naghahari? Okay? Siya ba talaga ang pangunahin natin sa buhay po natin? Okay? Yan po sinasabi po ng Biblia. Okay? Okay. Sa pangalawa po, sabi doon, those whose lives are fully surrendered to Christ. Alam niyo mga kapatid, marami po, sabi ko nga, marami mga nagsabing, Lord, I surrender my life. Sinuko ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. But the problem is, hindi lahat. Hello? Hindi po lahat. Marami po ang nagsasabing, Lord, tinanggap na kita eh. Pero ang problema, kalahati lang. Bakit kaya kalahati? Mayroon pang reservation, ano ba? Ang gusto ko sabihin dito mga kapatid na kapag ang isang tao talaga, pag hindi niya fully sinurrender ang buong buhay niya sa Panginoon, marami pong compromises mangyayari sa buhay niya. Hello? I experienced that, mga kapatid, no? Hindi ako sabing nagmamagaling ano po dito sa harapan niyo, no? But when I started saying, Lord, from now on, I totally surrender my life to you. Narito ako, Panginoon. Oo nga, nakagawa ko ng kasalanan before. Alam ko nang mali yun. Kasi, parang meron pang meron pa akong reserba na sabi ko, teka muna, dito muna ako sa dati kong buhay. Sa mga kapatid, pag ganun po ang ating kalalagayan, well, ask yourself, it is our time na i-fully surrender our lives to our Lord. Amen? Pagkatiwala po natin sa Lord, no? Ang ating buhay. Ano ba ang sitwasyon po natin? Lalo po sa atin po natin ngayon po. Marami pong mga mananampalataya, Kristiyano.
Takot na po sila pumunta ng church. Okay? Ayaw na nilang umatay ng mga ganitong gathering. Pero, makikita po natin sila sa mga publikong lugar na maraming tao. Wow! Pero pag linggo, araw ng panambahan, hindi mo makita sa church, sa loob ng church kasi takot na mahawaan ng COVID. Sipin niyo po yun? Pero sa Sunday, takot na takot. Ay, ikaw muna. Pass mo na kami dyan. Wala tayong inano dito, wala tayong pinapersonal. Okay, but I am saying na pag ikaw na sa Panginoon na, you have the assurance that your life is already in the hands of God. Wala kang dapat ikabahala. Amen? Totoo nga po, talagang totoo yan. May pandemic, may virus, totoo po yan. Hindi natin sinasabing wala, But, sinasabing natin dito, nasa kamay po tayo ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Okay? So, one thing that will guarantee us that we are true believers of Christ, sabi nga dito, those whose lives are fully surrendered to Christ. Nangulugan po dito, sabi doon, willing to follow Christ. Alin po, ang sarap lang sabihin natin, Lord, oo nga, mahal ka namin, tinatanggap ka namin. Pero pagdating po in following, pagsunod, yun po yung mahirap. Kaya sabihin ng Panginoon, ang sino man na gustong maging alagad ko, ay kailangan ding maranasan niya yung paghihirap na naranasan ko. Hello? Baka sabihin niyo mamaya, wow, pastor, ayaw ko nang maging Kristiyano, ang hirap pala, ang daming problema. Totoo po yan. But one thing, the Bible saying, sinasabi ng Panginoon, may problema ka, pero merong Diyos, merong malaking Diyos na kayang-kayang sagutin ang problema mo. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Jesus? Hallelujah. Ano pa? Willing to sacrifice His whole life in behalf of Christ. Sabi ko kanina na sa ganitong oras, sabi ko nga, some of you, may mga lakad na pwedeng puntahan, pero sinakripisyo nyo para po sa Panginoon. Okay? Yan po ang mga sabi po natin, you are willing to follow our Lord Jesus Christ. Ano pa? Sabi pa, willing to submit in the authority and power of Christ. Ano pa, pag sabi natin, willing to submit in His authority and power. Parang ganito po. Hindi mo pwedeng sabihin, I am submitting to the power or the authority of Christ, but hindi mo magawang mag-submit doon sa mga taong nakakataas sa iyo. Maybe I can say, hindi totoo sila sabi mong may submission ka sa Diyos. Kasi, dito wala sa kasama mo, sa taong nakikita mo yun. Hindi mo kayang magpasakop sa Diyos pa kaya na hindi mo nakikita. Nakuha niyo po ang ibig sabihin? So, mga kapatid, binibigyan lang din dito ng Panginoon na tayo po ay willing to submit to His authority. Pag ikaw Kristiyano, pangatawan mo na ikaw ay isang Kristiyano. Hello? Yan po ang ibig sabihin dito, That you are willing to submit in the authority of Christ. Kung meron kang opportunity to share His word, share to that person. Bahagi mo ang kabutihan ng Panginoon. Sabi nila, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kailangan mo si Kristo sa buhay mo. That's as simple as that. Kung hindi mo kayang ipaliwanag about salvation,
Sa ganung paraan, pa kapatid, makikita niya, malalaman niya na mahal pala siya ng Diyos. Amen? So, yun pa sabi natin dito na pag ikaw fully sinurrender mo ang Panginoon sa iyo, ang buhay mo sa Panginoon, you are also willing to submit in His authority. Amen? Ano po yung wala kang desire kundi, Lord, makapag-share ako ng Word of God sa iba. Madala ko ang mga kamag-anakan ko sa Panginoon. Di po ba? So kung ganun lahat po tayo, I believe na yung ating vision sa church, no, that we are eyeing 2,000 souls para sa Lord in 10 years, siguro maabot po natin yan. Amen? May mga, kung ba kayo? May mga, sabi natin, may puso ba kayo? May desire ba kayo, no? Na gawin yon. So, dito po mga kapatid, once we follow Christ, ano po? Sabi dito, if we give our sacrifice to our Lord, ang Diyos po ang siyang magbabalik ng lahat para po sa atin. So, balikan po natin. Sabi doon, para ikaw ay masabing tunay na mananampalataya. Sabi dito, number 2 point natin, you totally surrender fully 100% sa Panginoon. Amen? Huwag lang pong 99.9. Kulang pa yon. Dapat 100% sa Lord. Okay? Di po natin pwede sabihin, ay, mas mahal ko po ang pamilya ko. Totoo po yan. Mahal natin ang pamilya po natin. Pero higit sa lahat, dapat si Lord ang first priority po natin. Amen? Anumang priority mayroon po tayo, ang Diyos pa rin po ang pinaka-priority po natin sa ating buhay. Hello, mga kapatid. Praise God. Pinuti palapakan si Jesus again. Praise the Lord. Okay, yun po ang ating second point po natin. Balikan natin ang una. Sino masasabing they are truly a believer? Those who obey or obedient to the will of the Father. Number 3 po. Point po natin. Sabi ng those who accepted Jesus as His personal Lord and Savior. Well, sa ating mga matatagal na, sabi niyo, Pastor, ano na po ito? Parang madalas na natin naririnig po ito. Pero ito po ang katotohanan, mga kapatid, na sinasabi nga dito, base sa ating talata kanina. Kasi, mahirap po no? Okay? Na pagdating ng oras, baka mamaya, ako pa sisihin nyo. Ako pa po ang sasagot. Ano po? Ako ang may tawag dito, merong pananagutan sa harapan po ng Panginoon. Kasi hindi ko naituro, nasabi sa inyo ang tama. Okay? So that's why, malinaw po na sa ating pag-aaral, kailangan po meron tayong malinaw na ugnayan personally sa ating Diyos na ating pinaglilikuran, which is our Lord Jesus Christ. Okay, ang ating third point, sabi, those who accepted Jesus as His personal Savior. Nahulugan po, sabi doon, mayroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Having faith in Jesus. Sabi ng Biblia, you cannot please God. In Hebrews, I think, you cannot please God without faith. Pag ang isang tao po ay walang pananampalataya, hindi po niya pwedeng parangalan ang Diyos.
Ano pa? He believes in miracles of Jesus. Alam niyo po, maraming miracle ang ginawa natin Panginoon Jesus. Andyan po yung lumakad sa ibabaw ng tubig. Ano yung nagpakain siya ng 5,000 katao na puro lalaki lang. I mean, sabi ng Bible ay puro kalalakihan lang. Wala pa yung mga babae. So more or less, baka madoble yung 5,000 na yun. Ano po? May mga bata pa, ano? Mga batang kasama. So, nakita po natin yung miracle na ginawa natin para Jesus. Hindi yung magagawa yon ng ordinaryong tao. Yes, the Bible is saying that Jesus is 100% man, but He is 100% God. Take note of that. Si Jesus ay totoong tao, siya rin po ay totoong Diyos. Diyos na nagbigay ng kaniyang buhay para po sa atin. Kung siya po ay personal or ordinaryong tao lamang, yung kaniyang buhay na kaniyang sinakripisyo doon sa krus, do you think He can give us eternal life? Hindi po. Only Jesus, the Son of the living God. Siya lang po ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:16, di po ba? Ang sino man na sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw po mga kapatid na si Kristo lamang ang pag-asa po natin. Hello? Si Kristo lamang po. No? Kaya po, kailangan nating fully tanggapin si Kristo as our Lord and personal Savior. Yun po ang ating pangatlong points po natin. Ano pa? Sabi ron, He believes in His teaching. Naniniwala po tayo sa mga katuruan ng Panginoon. Sabi nga natin kay Peter, di po ba? Sabi niya kay Pedro, ikaw Pedro, ano sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sabi ng mga disciples niya, sabi ng mga tao, kayo daw ay ang isa sa mga propeta. Kayo raw ang Mesiyas, kayo po si Elias. Ano po? Pero sabi ni Pedro, at tinanong niya si Pedro, pero sabi ng Lord, ay kayo naman, ano masasabi niyo patungkol sa akin? And Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Kaya sabi nga ng Panginoon hindi ang tao ang nagsabi sa iyo, kundi aking amang nasa langit. Okay? At sinabi pa ng Panginoon, kaya ikaw Pedro, sa pamagitan ng batong ito, ay aking itatayo ang aking iglesia. So, isa yan sa mga katuruan na sinabi natin pa na Jesus. Sabi pa kanya, you have to love your neighbor. You have to love your enemies. Okay? Pakanin mo ang walang makain. Okay? So mga kapatid, kung ikaw ay nasa Panginoon, you believe in His teaching about Jesus Christ. Ano pa? You believe that Christ died for you. Amen? Dapat po paniwalaan po natin yan, no? Na kanyang kamatayan sa krus ang siya po nagsilbing katunayan na tayo po ay tinubos na sa ating mga pagkakasala. Dapat lang po natin gawin is to accept Him, surrender our lives, at gawin nating Panginoon ng buhay po natin. Dati po, nung wala pa tayo sa Panginoon, di po ba? Sabi nga natin, ako ang naghahari sa aking buhay. Di po ba? Ako ang hari. Pero dapat, kung ikaw ay nasa Panginoon na, dapat si Jesus ang hari ng iyong buhay. Amen? Hello? Marami kasi mga tao naghahari-harian. Ano pa? Dapat si Kristo lang po ang ating King of our lives. Amen? Praise the Lord. Ano po yung, again, balikan po natin. First point,
na masasabi nating you are truly a believers of Christ. But on those who are obedient to the will of the Father. Ikalawa, those people who fully surrender their lives to Jesus. Ay ikatlong bagay, sabi doon lamang sa mga tumanggap, kinilala si Kristo as personal Savior. Dito po mga kapatid, gusto ko pang bigyan ng example. Ito po, nabigay ko na before dito sa aking preaching. Ano po? Mayroon po mga tatlong magkakaibigan. Ano po? Nagpayabangan sila. Sabi na, kaibigan, alam ko, yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay magaling. Sabi naman ng isa, ay, mas magaling yung Diyos na pinaglilingkuran ko eh. Sagutin ng isa, mas matindi yung, mas malupit yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Talagang, hindi ako niya pinababayaan. Ito po, tatlong magkakapatid pong ito ay iba-iba po yung kanilang Diyos na pinaniniwalaan. Ang isa po ay ang Diyos niya na kanyang kinikilala ay si Allah. Alam niyo na kung sino yung mga tao yan, no? At ang isa naman ay followers ni Buddha. At ang ikatlo yung followers of Christ. One time, sabi nila, sige, tingnan natin kung sino talaga yung mayroong totoong Diyos na kanya pinaglilingkuran. One time, bakit po sila sa taluktok, no? Doon sa pinakamataas na lugar. Marahil sa 10th floor, ang building. Sabi na, sige, tatalon tayo ngayon dito kung sino yung Diyos na magsasalba sa atin, siya yung totoong Diyos. Nauna po yung yung follower ni Allah. At siya po ay tumalon. Pagtalon po niya, sabi niya, ala. Pagdating sa baba, boom! Patay. Okay? Ngayon, natakot po yung dalawa, itong Christian at saka si Buddha, yung follower of Buddha. Tulakan sila, ikaw na ang mauna. Natakot yung Christian, sabi niya sa kaibigan niyang follower of Buddha, ikaw na nga. At ito namang si follower of Buddha, siya namang tumalon. Pagtalon po niya, sabi niya, Buddha. At nung malapit niya sa lapag, biglang inangat, Buddha. Hanggang binalik doon sa taas. Aba, nagulat itong followers of Christ, itong Christian. Sabi niya, wow. Kinabahan siya. Sabi niya, ano kayang gagawin ko? Pero hindi, sabi niya pangangatawan ko na ang Kristo, ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay buhay. Di huli na siya eh. Kailangan niyang tumalon eh. Ginawa po niya, talon siya. Jesus. Nung malapit na sa baba, doon sa lapag, nakita niya, tuloy-tuloy siya. Ang ginawa niya, nag-switch siya, nagpalit. Imbes na Jesus, sabi niya, Buddha. At ibinalik siya sa taas. Isipin niyo ba? Nakuha niyo po ang lesson doon. Kapatid? Sometimes, we Christians, mga kapatid, pag may problema po tayo, pinagpapalit po natin si Jesus. Hello? Minsan ho, nagbabago tayo ng paniniwala po natin sa Diyos. Amen? Because of pressures, problems po, na na-experience po natin sa buhay po natin. Pero kapatid, ano man ang mangyari, no? Oo nga, mamatay tayo physically, but the Bible saying, we have
the eternal life because of Jesus. Amen? As I close, sabi po ng John 20, paborito ko pong verse po ito. John 20:31, sabi doon, in King James Version, sabi doon, but these are written, that we might believe that Jesus is the Son of God. That Jesus the Christ, the Son of God. By believing, you might have life through His name. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na kapag ikaw ay sumampalataya, tinanggap si Kristo as your Lord and Savior, ano man ang mangyari sa kapaligiran mo, ligtas ka dahil nasa kamay ka ng Diyos. Amen? Kapatid, before we pray, paalala po ito sa lahat, sa atin lahat mga kapatid. Sabi nga, kung ikaw ay nasa Panginoon na, what will be your prayer? Dapat our prayer maging ganito po. Our prayer must be to bring back people to God. Amen? Yan po ang dapat po natin papanalangin. Yan po ang dapat po nating idulog sa Diyos. Amen? Na mga taong wala pa kay Kristo, sila po balang araw ay tatanggapin din, kikilalanin ang ating Panginoon Jesus as their Lord and Savior. Praise the Lord. So mga kapatid, maraming po salamat sa tanghali po ito. Salamat, O Diyos, sa salita mo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na iyong pinahayag sa amin sa tanghali pong ito. Praise the Lord. Pwede ba tayong tumayo lahat? Praise God. Sige po. At nagkakaroon po ako ng prayer of acceptance. So, kung sino man dito sa loob po ng building pong ito, well, matagal ko na pong ginagawa po ito, maging sa mga gathering po natin sa labas, pinapatanggap po kayo. Pero kung mga time na yon, hindi nyo pa rin talaga tinanggap si Kristo 100% as your Lord and Savior, pwede pa po natin gawin ngayon. Wala pong problema doon. Mas gusto pa ng Diyos na gawin po natin ngayon. And also, challenge ko rin po, sino man nakapakinig na mensahe pong ito, nakakarinig dyan po sa labas. Kapatid, kung naisin mo natanggapin si Kristo, mayroon kang problema sa buhay mo, hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Ang solusyon lang, kapatid, just surrender your life to Christ. Acknowledge mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Siya yung magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan when it comes to spirituality. Yes, Lord. Sige po, tayo manalangin. Pumigit po kayo. Kung kayo ay wala pang kasiguraduhan na talagang tinanggap niyo si Kristo as your Lord and Savior, pwede nyo pang gawin sa oras na ito. Just follow this prayer. Sabihin mo, Panginoon Jesus, right now, I'm willing to accept you as my Lord and Savior. Forgive me of all my sins. Thank you, Jesus, for the eternal life that you want to give to me, Lord, right now. I pray, come into my life, Lord. And I pray, Lord God, right now, you will be my King, my Lord, my Savior, and my God. And also, Lord, thank you for the eternal life that you have given unto me. Even my names are already written in the book of life. Thank you, Jesus, for accepting me as your son and daughter. Marami pong salamat. Purihin ka sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede pa tayong minsan pa umawit sa Lord bago po ako magkaroon ng pastoral prayer? Awitin po natin yung ating chorus na nating last worship song natin. Sige po, patuloy natin na papurihan, pasalamatan po ang Diyos sa oras pong ito. Yes, so Lord God, hallelujah. Oh, we continually, Father, worship your name. Tinataas ka namin, Panginoon, sa lugar pong ito. Pinupuri, O Diyos. Dinadakila, Panginoon, sapagkat, Ama, kayo po ang may hawak ng buhay po namin. Marapat lang po namin, O Diyos, na ipagkatiwala ang buong buhay po namin sa kamay mo, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Kayo po ang nangusap. Kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan sa mga sandali pong ito. Maraming salamat sa iyong pangunguna sa amin. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. To bless your name. I will shout your praise, and I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your Yes, O Lord God. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sige po tayo patuloy na magpasalamat sa Diyos sa oras pong ito. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po ng marami sa iyong salita, O God, na hindi pong ipinarating sa amin sa oras pong ito. Ama, patuloy ko pong itinataas ang iyong gawain sa lugar pong ito. Lalo tigit, O Diyos, yung aming pong vision for this church, Lord God. In 10 years time, Lord, magkakaroon po kami ng 10 churches, Lord God. At hindi lang po yun, our prayer, Lord God, magkaroon din po ng mga pastors na willing na mag-serve sa iyo, Panginoon. At the same time, Lord, we pray for your provision doon po sa place na pagtatayuan ng iyong malaking panambahan, Panginoon. Doon sa mga kaluluwa namin pong ma-harvest, O Diyos. Lord, patuloy po namin dalangin po ito. Maging sa mga dinidesire pa namin, Panginoon.
na napapaloob dito po sa vision na ito na pinaba mo, Panginoon, sa iyong iglesia, sa lugar pong ito. 10 churches, 10 pastors, at least meron kaming 2,000 square meter na lote. At least meron po kaming budget na 2 million pesos. At least meron po kaming 2,000 souls na naharvest sa iyong harapan, Panginoon. And also, mga gamit po namin, especially, Lord, ang sasakyan na maging service, Lord God, ng church na ito. Ama, ang mga bagay po ito, patuloy po namin na inilalagay sa iyong kamay, Panginoon. Lord, kayo po nagbigay, nagbaba ng pangitain na ito, Panginoon, sa iglesia pong ito. Ama, kami po ay narito para ganapin, Panginoon, ang gusto mong ipagawa sa iyong iglesia. Ang dalangin po namin, Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos, na lahat po kami ay kikilos, lahat po kami ay magtutulong-tulong nang sa gayon marating po namin, maabot po namin ang goal na ito para po sa iyong iglesia, Panginoon. Ama, salamat ng marami dahil, Panginoon, ang biyaya mo, ang pagpapala mo, Panginoon, ay sapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, I just continue to pray, bless your people, Lord God. Bless, Panginoon, ang bawat isa. Bless mo, Panginoon, ang bawat isa. Give us, Lord, strength. Ilayo mo kayo, Panginoon, sa anumang sakit, sa anumang pandemic na ito, Panginoon, sa anumang virus, Lord God. Continually, Father, cover us with the blood of Jesus. In Jesus' name, Lord, we continue to pray, even ang aming bansa, Panginoon, patuloy pagpalain naman. Patuloy pagpalain po ang aming presidente, ang lahat ng namumuno sa aming lugar, O Diyos. Patuloy mo sila, Panginoon, pagpalain. And Lord, we lift up to you also our pastors, Lord God. Ang buong JCWC pastors, bless them. Hallelujah. Salamat po, Ama, muli sa biyaya mo, sa pagpapala mo, Panginoon, even sa iyong salita na inyo pong ipinarating sa amin sa tanghali pong ito. Minsan pa, ipinabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakila ay sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord God. Hallelujah. The lion will sing, to you the mute will sing, to you the dead will rise, to you our heart will praise, to you the darkness flees, to you my heart scream, I am free. Come on, let's declare to God. Say, I am free. I am free to run. Sing. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. The blind will see, to you the mute will sing, to you the dead will rise, to you our heart will praise, to you the darkness flees, to you my heart screams, I am free, I am free. Say, I am free to run. I
Let's declare, I am free. I am free to run. Sing. I am free to run. I am free to dance. Come on, let's dance the presence of God. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free.